pala siya nakakatuwa. Yung mukbang challenge. Huwag mo isa ka lang. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my channel. So, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, if you like this video, don't forget to click to like and subscribe to my channel. So, today, quarantine day, hindi ka makalabas, hindi ka makabili ng mga groceries. So, yung mga grocery na lang nandito is konti na lang. Oh, so no! That's why we're going to create a mukbang challenge. So, very challenging siya kasi konti na lang yung grocery ko. So let's see. Let's start. So, ayun po. So, magmumukbang challenge tayo. Pero, ang twist doon is mag-ano tayo. Actually, normal naman siya. Magkwento lang ako. May opinion sa nangyayari sa mundo. So, may topics lang tayo. So, I'm just a new vlogger. So, wala akong masyadong followers. Wala akong masyadong subscribers. So, I just need to create my own topics lang. So, ito naman, parang ito yung isang pwede mong gawin habang naka-quarantine ka. So, please, ano ko lang yung mga pagkain ko. So, kung nakikita nyo, yan na lang yung pagkain ko. So, wafer, favorite ko siya. Kasi, nung bata ng estudyante, ano pa ako, elementary, lagi ako binibili ni nanay, wafer. May isa pa yung pambata, yung Marie. Wala akong makita. And then, ito, fudgy bar. Hindi ko siya masyadong kinakain kasi chocolate pa. Wala ako sa matamis sobra. And chocolate pa siya. And, ito, hindi naman ako into instant something. Pero napabili lang ako. Tsaka, lapas ba choice siya kasi I'm here in Iloilo. Kaya lapas. Anong sense? And, ito na lang natitira ko. Hindi po siya galing sa relief. Hindi po siya galing sa barangay. So, yung galing sa barangay, nasa baba po. Yung bigas, yung sardinas. So, thank you dun sa barangay. Kahit hindi naman ako taga rito. Binigyan kami. Yun lang maganda dito. At sana, every barangay ganun din. Kahit borders ka, kahit hindi ka taga ron, basta alam mo yun, each house na may nakatira, hindi mo siya i-count na isang budget for the lahat. Kasi imagine mo, kung 5 kayo, tapos yung binigay lang 3 kilo, 2 sardinas, tsaka 1 noodles. Ano yun? Hati-hatiin mo. Oh no! Diba? So, napaka-nonsense yung ganun. Well, di ko magets bakit. So, later, yun yung topic natin. Dalawa to siya. Ano na to? Mag-3 weeks na to. Hindi siya nakakain. Kasi hindi naman talaga ako pagalit sa sila. And, gatas. Nakain gatas na almost 1 month. Kasi, medyo sumasakit yung chan ko. Bawala masyado sa mga gatas na tita. Pero ng tita. And, lady's choice. Then, pinakay. And, meron dito. First time ko lang siya bilhin. Ang purpose ko lang is pang gamitin yung lagayan. Lagayan ng mga kanik-kanik. Mga bayan-bayan. Dito siya. Big rolls. So, ayan, mag-start na tayo. May langgam. Ayun, nilalanggan na yung pagkain. Sobrang tagal na niya. Quarantine. Ang masasabi ko lang sa quarantine, sobrang nasasad ako. Kasi, nataon pa na nandito ako sa Iloilo. Malaki ako sa asawa ko.
Pero yun, good thing na lang is mabait yung may-ari ng bahay. May sala, may wifi, may garden, may lawak yung kusina, nakakapaglaba ako na maayos. Ayan, pero maaga na natutulog, so maaga din ako sa kwarto. Kukulong lang ako sa kwarto. Tapos late na din ako kumain dahil tulog. Sarap na. Ang gusto, try nyo guys. Ang sarap. Tapos ayun. So next time pa tayo ng another long weeks until April 30. So ito lang masasabi ko. Sobrang hirap na lalo working ano ka pa. Nagtatrabaho ka pa din sa bahay. Ang hirap magtrabaho ng imagination without actual. Sobrang nadidrain yung utak ko. Sana iba nakaka-relate dyan. So, sana sumunod na ang lahat para matapos na yung quarantine. So, sa quarantine naman, quarantine naman. Next na lang tayo. Mga pwedeng gawin habang naka-quarantine. Okay. Kung nag-iisa ka lang, katulad ko nag-iisa lang ako, kailangan mong maging productive. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Plus, I keep it on a real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss, and yes, I be respect. Dahil kung tinatamad ka lumabas, manood ka na ng Netflix. So, one of my friend before, actually, dati-atihan ko siya, and then may mga friend ko, mga call center agent. Nasuggest sila na manood lang ako na manood ng mga English movie with subtitle. Then pakinggan ko lang, inintindihin ko paano siya i-pronounce. Para ma-improve yung way of yung communication ko using ng language na English. Ayun. Kasi yung diction ko kasi Bisaya, so matigas. Ano na to? Sabag naman. Sabag ba? So everyday magawa ka na routine mo. Gusto mo umaga, kain ka muna, maglinis, tapos basa-basa, tapos tapos sa baba, tapos tulog, kain, nood, mga ganun, mga routine lang. Yung parang pahinga mo muna, pero kailangan mo may parang exercise like mag-work. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Plus, Kasi for sure pagbalik mo sa trabaho, baka mabigla ka naman din. So at least, diba, maintain mo pa rin yung ito? Ano yun? Basta yun. Next is nakakadalawa pala tayo klase ng pagkain kasi dami ko nang nasabi. Baka natapos ko na ito yung topic natin, wala pa ako na hindi ko pala ubusin yung pagkain. Sarap talaga ng wafer. Tingnan pala kita. Ang hirap niya lang kasi nagkakatrag. Parang ting. Sa curfew naman, ang dami ko napapanood. Yung curfew, titigas ng ulo ng tao. Naiintindihan naman natin. Sabihin na natin yung lugar niyo walang virus, parang ano. Pero ang point kasi doon, what if, diba? Imagine mo, yung mga namatay na doktor, yung rason bakit sila namatay, kasi nagsinungaling. So, what if yung isa sa infected dun sa barangay nagsinungaling? Tapos, kampante kayo. Nagkasakit kayo ngayon. So, sinang mali? Gobyerno na naman. Diba? Kaya nagko-curfew, ang daming pinatupad. Mga events, pinabawal. Kasi, pag mga crowded, mas parang possible na magkaroon ng virus. Pero, di ko magets. Bakit titigas? Maintindihan ko pa konti yung mga naghahanap buhay, like yung mga ng pedicab. Pwede naman kasi yung gawa ng paraan like
yung mga awareness paano maging safety dun sa virus, mga gear pa. Pero hindi ko magets yun nagkukumpulan. Lalo na dun sa mga barangay. Ang dami nyo napanood, di ba? Yung sa mga barangay na namimigay ng mga reliefs. Napaka-nonsense ng mga barangay. Naging part pa sila ng barangay kung hindi naman nag-iisip. Pinapunta lahat. Ito pa. Mga matatanda pinapunta. Diba? Imagine mo, yung mostly na mga namamatay is mga matatanda. Kasi, nahihina ng mga resistensya nila. O mararami na sila mga sakit-sakit. Yan. Tapos pag mas nakapikit na pa kayo ng virus, mas madali silang maapektuhan. Tapos yung papupuntahin nyo sa barangay, diba, ang sakit sa ulo, nakakangkikil, hindi sila magbahay-bahay na lang. Tapos may concern pa about sa pamimigay. Naiintindihan ko na like yung sahod mo is ganyan, mataas, so hindi ka kasama doon sa bibigyan ng mga parang pera. Pero sana sila, yung unahin na nila muna yung like yung mga pedicab na mga lang, alamin na nila. Barangay naman nila yun, for sure kilala nila lahat ng mga tao. Unahin nila yun, for sure, kasi yun yung mga nahihirapan mag mga pagkain. Yung unahin nila. For sure naman yung mga middle class na yun, may mga pagkain yan. Tinutay-utay lang nila. Ano ba may bibili sa 1,000? Sabihin natin. Bigas. Isang kaban ng bigas. Yung isang kaban na bigas, hindi mo mauubos ng isang linggo. Diba? Yun unahin nyo. Next, yung ibang pera, pwede pang bili ng sardinas, ganyan, diba? Ang dami pang magbibili. Kaya siya, pero parang bakit? Parang kinulang pa rin. Parang mainit. Ano yung kakainin? Puro matatamis sa pinakain. Tuloy ba natin? Recently, may napanood ako yung bakla. Yung dalay. Natulog daw siya. Parang nagpahinga lang daw siya saglit kasi nakainom siya. Sa uwi naman daw siya. Ang point kasi dito, curfew 8 p.m. Pinapoint out niya daw, uuwi namin din daw siya. Tsaka may quarantine pass. Hello? Ano ba yung quarantine pass? Para saan ba yun? Para magpahinga sa labas. Para tumambay sa labas. Yun ba yun? E di ba nga, ang quarantine pass, gamitin mo lang yung may pupuntahan, may bili ka. May pupuntahan ka lang, importante. At least may quarantine pass ka. Di ba pag pumunta ka ng mga store, may nakalagay, no face mask, no quarantine pass, no entry. Ayun. Bakit? Sa kanto ba nakalagay, no face mask, no quarantine pass, no tambay? Diba? Bobo. Bobo na. Nangigigil ako. Nangigigil ako. Well, nakakalungkot sa mga Pilipino. Hugutan talaga sila, hatakan talaga sila sa pababa. Parang liberal, nationalista, parang gano'n. May gano'n sila eh. So parang yung loyalty niya kung liberal ka. Tapos pag halimbawa si nationalista may mga pamimigay ka ganyan, dapat sila lahat lang nationalista. Wala yung liberal. So diba, asan yung unity doon? So parang na-realize ko, bakit gano'n? When it always start with the government, with the politics.
especially politics. Kasi kung yun yung laging ini-introduce nila sa mga tao, well, yun yung magiging kakasanayan nila. Ayun, di ba? Nag-iski kagawad din kasi ako. Under ata ako ng nasyonalista. Ewan ko. Hindi talaga ako aware sa mga ganun. Kasi ang naisip ko lang, well, may partido, pero ang ano ko doon is purpose ko is makatulong. Nangyari. Kasagsagan na ng crisis. Kasi yung mga ibang parte ng government, nasaan sila? Di ba wala? Kung hindi may magpo-post against them, hindi sila maglalabasan, hindi sila magpo-post sa mga inanain nila, well, nasaan ba kasi sila? Diba? Sakit ang ulo. Nakatuloy yung mga fake news. Pinapost nila mga Twitter ganyan. Against ganyan. Nung chinek ko sa Twitter sa ako mismo na i-review ko lang, wala namang post ng gano'n. Saan nila nakuha yun? Kaya sabi nga nila, think before you click sa kanila. Hindi mo na nagsisearch. Diba? Social media nga eh. Kaya hindi mo na mag-search. Daming search. Kaya may Google. So that's it. Wala siya nakakatuwa. Mukbang challenge. Pag mag-isa ka lang. Nakakalong ko. Tapos ganito pa yung pagkain mo. Ubusin mo. Ano, wala nang tira. Wala nang pagkain sa sunod na araw. So that's it. So thank you for watching. Sa walang kakwetang-kwetang video na to. Mga mema ko lang. That's my opinion. I respect your opinion. So please do respect mine. Wala akong binanggit na pangalan. So please. Oh my God. So thank you. Hope you like this video. Kung hindi man yan na-like, pa-like pa rin.